Patuloy na pagsugpo sa human trafficking, yan ang ating pag-usapan with the Bureau of Immigration spokesperson, Ma'am Dana Sandoval. Magandang araw po, Ma'am Dana. Magandang araw po sa ngalan po ni Commissioner Norman Tansinco at lahat po ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Good morning po sa inyo. Opo. Ma'am, may na-rescue ang Immigration Bureau ng dalawang hininalang biktima ng human trafficking dyan sa NAIA 1. Ano po ang detalye dito? Yes, ito po ay na-rescue natin noong August 17 sa NAIA Terminal 1. Ito pong dalawang kababaihan na ito ay na-recruit po ng mga human traffickers upang magtrabaho po abroad, allegedly as entertainers. But when ang ating mga immigration officers po conducted inspection, nakita po na marami pong inconsistency sa kanilang statements. And when they were interviewed po, nalaman po na sila po ay nirecruit para magtrabaho po illegally abroad. Nasaan na po yung dalawang biktima ngayon? Yes, ang atin pong polisiya, pag po nakaka-encounter tayo ng mga trafficking victims, we turn them over po to the Interagency Council Against Trafficking. Itong IACAT po nagpo-provide po ng assistance doon po sa mga trafficking victims and investigation. May investigation arm din po ang IACAT upang mahanap at huli po at tuluyang makulong itong mga recruiters nila. Ito daw ay konektado sa mga recruiter na sangkot sa prostitution ring. Totoo ba ito? At ano po ang detalye dito, ma'am? Yes, it's one thing po that we have noted na ilan po dun sa mga kababayan natin ay naloloko upang magtrabaho po abroad. The promise usually is just for us entertainers o kaya naman po mga front desk workers. But when they get there po, ang nakukuha natin na information doon sa mga nabibiktima ay sila po ay kinukulong and forced into prostitution. And we see this po as one of the leads because we saw po during the interview and the investigation doon sa dalawa, meron po tayong mga nakuhang leads para mahuli po yung mga recruiter nila. And this information has also been forwarded to the IACAT para naman po masupil na itong prostitution ring po na nagbibiktima po sa mga kababaihan natin. Opo. Ano po ang mga kasong kakarapin at parusa ng recruiter kapag sila po ay napatunay may sala? Yes, definitely po yung mga ganitong kaso ay violation of Anti-Trafficking in Persons Act. This is a non-bailable offense. Kung hindi po ako nagkakamali, maximum yan 40 years in prison. So, I hope this serves as a warning na dun sa mga nagbabalak gumawa ng kalokohan at mag-recruit po ng mga kababayan natin because tuluyan pa rin po nating nakikita ito sa ating mga paliparan na itigil na po itong mga ganito pong mga kalokohan. Opo. Sa ngayon, ilang biktima ng human trafficking ang nailigtas na ng ating pamahalaan at ilan ring illegal recruiter na nakasuhan? I don't have the figures right now po. The IACAT might be able to better give po yung figures nung nakasuhan because sila po on sa prosecution side. But for us po at the ports doon po sa ating mga field, it's a daily thing po na nakikita natin na marami pa rin po tayong mga kababayan na nare-recruit at naloloko po nitong mga trafficking syndicates. It's not just the prostitution ring, it's also yung mga pseudo call centers, mga crypto scams, and other illegal work po kung saan nabibiktima po yung mga kababayan po natin. So araw-araw po natin itong nakikita sa ating mga paliparan. Kaya po tuloy-tuloy po yung pagpapaalala po natin sa ating mga aspiring OFWs na huwag pong pumatol sa mga ganito pong offer sa kanila. Hindi nyo bang ibigay sa amin, ma'am, ang ilang mga mahalagang, if you have the information, ito pong mas pinastrikto pang pamamaraan batayan sa gagawin ng Interagency Council Against Trafficking na ipatutupad by September 3 sa mga Pilipinong magta-travel po sa abroad. Ano po ang gagawin natin para maiwasan natin itong human trafficking?
Yes, the Interagency Council Against Trafficking po recently released the new guidelines on departure formality. Siguro po, we will let the IACAT further describe this po, new guidelines. But in essence po, it's really more of streamlining the requirements for departing Filipinos. And para po malinaw din sa mga kababayan natin kung ano po yung mga kinakailangan for each category ng mga umaalis po sa ating bansa para mapigilan po natin itong mga naloloko ng human trafficking. For those po na mga aalis po as regular tourists, talagang mamamasyal po abroad, wala naman po silang kailangang ikabahala, wala pong kailangang additional na mga documentation doon po sa departing mga tourists. For other categories naman po of Filipinos, nilinaw lamang po yung mga requirements doon po sa bagong guidelines. Kinakailangan bang ipakita kung meron kang kakayahan na bumiyahe, financial capacity, educational background, ikaw ba'y nakapagtapos? Magdadala ba sila ng diploma? Dala silang mga bank certificate? Dito po sa panibagong kautusan na ito by September 3? Diplomas po, mga certificate, hindi naman po Okay. yan nire-require. Ang tinitingnan po nung ating mga immigration officers, even before po, this is also being looked at before, is yung ties niya sa Pilipinas, the local ties of the person to the Philippines, and if legitimate yung kanyang travel by looking at the purpose of travel, also the financial capacity of the person, kung kaya niyang i-sustain yung sarili niya doon sa travel niya abroad, but not necessarily po birth certificate, mga diplomas and mga togas, hindi po yan tinitingnan ng ating mga immigration officers. Their work in the Philippines or their local ties in the Philippines would suffice. The usual po na tinitingnan natin when the immigration officers conducts primary inspection, sometimes additional IDs po tinitingnan ng ating mga immigration officers. Yun lamang po for the regular tourists. Okay, so again, ano uli-uli, ang first-time traveler, ma'am, ha? Anong mga dokumentong dadalhin nila? IDs lang ho ba? Or employment Yes, certificate? passport Ano po, po? round trip ticket, visa if required ng visa yung bansa po na pupuntahan. Okay. And their financial capacity po, yung proof they are currently working here in the Philippines or they have ties here in the Philippines. If not po, yung kanilang purpose of travel, pwede naman po nilang ipakita yon. But essentially po, the metrics po na ginagawa natin before is still the same metrics na ginagawa po natin ngayon. Wala pong nagbago sa ating assessment sa mga immigration counters. It's just clarified for each category of Filipino nationals na umaalis sa bansa. Paano naman po ang koordinasyon ng Immigration Bureau, ma'am, sa ibang mga agencies ng pamahalaan hinggil sa kampanya natin laban sa human trafficking? Very close po ang coordination natin with the other government agencies involved in the fight against trafficking. Particularly ang IACAT po. The IACAT is a consortium of different government agencies. And very active po sila sa paghuli at pagsampa po ng kaso dito po sa mga illegal recruiters. We're also thankful po kasi because of the consortium, na-update po itong guidelines na ito upang mas maging malinaw po sa mga kababayan natin na umaalis ng bansa. Ang importante dito, ma'am, sa mga first-time traveler, opo, na wag lang magsinungaling, wag lang mag-present siguro ng mga peking mga dokumento. Kasi well-trained naman po ang ating mga immigration officers, hindi po ba? Ngayon, at alam ninyo kung sino-sino yung talagang aalis as tourist pero magtatrabaho sa ibang bansa. Tama ho ba, ma'am? That's right po, sir. Ang tinitingnan talaga natin is the purpose of travel. If the purpose of travel is in connection dun sa dokumento na pinapakita nila, wala pong problema. Even first-time travelers, hindi po necessary na first-time travelers ay mas mahigpit po tayo o mas mabusisi tayo doon sa gagawin ng tao. Kung makita po ng immigration officers na legitimate travel, wala pong tinatago, hindi po nagsisinungaling yung tao, wala pong magiging problema. What we are looking at is the purpose of travel in connection to the documents presented.
Sa ibang usapin, nalalapit na po ang bare months. Malapit na po ang September. Ano po ang mga paghahanda ng Immigration Bureau sa inaasang pagdami ng mga paserong pupunta at lalabas po ng Pilipinas? Marami po tayong bagong immigration officers na na-deploy sa ating mga paliparan. So makakaasiguro po ang ating traveling public na fully manned yung ating mga counters, particularly dito po sa NAIA, kung saan yung bulto po ng mga bumabiyahe ng pasahero ay nandyan. Soon to be initiated po, ilalabas po yung green lanes natin para naman po sa mga frequent travelers, sa mga ACR I-card holders, and yung mga OFWs po, yung mga kababayan po natin dahil priority po talaga natin yan na maalalayan po yung mga OFWs na uuwi po sa peak season. So makakaasa po kayo that the Bureau of Immigration is very ready for the coming Burr months. Opo. Importante ho ba na dapat may confirmed return or round-trip ticket kapag sila po'y aalis ng bansa, mga turistang Pilipino? Yes, the Okay. round-trip ticket po is a basic requirement for departing tourists. Hindi lang po dito tinitingnan yan sa Pilipinas, but also doon sa bansa pong pupuntahan natin. Kung tayo po ay turista, kailangan po confirmed ang ating round-trip ticket. Saan na lang po sa ating mga kababayan, ma'am? Yes po, sa ating mga kababayan po, siguro makakaasa po kayo that the Bureau of Immigration is here and ready po, particularly sa coming Burr months. And ito pong ating bagong guidelines din naman po is really for the protection of the departing Filipinos. This has been crafted by different government agencies, spearheaded by the IACAT. Wala pong kailangang ikabahala yung mga kababayan po natin na babiyahe as turista. Wala pong karagdagang requirements or paghihigpit po for departing tourists. Doon lamang po sa mga other categories of Filipinos would be required additional requirements. Yun lamang po. Thank you, Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.